Kumusta mga kasaliksik? Ang Ziv Medical Center na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Israel ay nasa mataas na antas ng alerto. Lahat ng mga hindi kinakailangang operasyon ay pansamantalang ipinagpaliban at ang mga tauhan ng ospital ay hinikayat na magbigay ng dugo sakaling mangailangan. Pati na ang mga pasyente kabilang ang mga bagong silang na sanggol sa maternity unit ay inilipat sa ilalim ng lupa bilang bahagi ng paghahanda. Ayon sa mga eksperto, malinaw ang inaasahan ng mga otoridad. Kung magpapadala ang Israel ng mas maraming tropa patungong Timog Lebanon, maaaring maging madugo ang mga susunod na pangyayari. Quote-unquote, anumang oras maaari kaming makaranas ng bagong bugso ng mga sugatang sundalo. Ito ang pahayag ni Salman Zarqa, ang direktor ng ospital. Quote-unquote, sa nakalipas na taon, narito na tayo sa sitwasyon ng digmaan, pero matapos pumasok ang hukbo sa Lebanon, mas naging handa ang aming mga serbisyo at tauhan para sa susunod na alon ng mga sawing palad na maaapektuhan ng digmaan. Dagdag pa niya, ang Ziv Medical Center ang tanging ospital sa lugar at pinakamalapit sa mga borders ng Israel sa Lebanon at Syria. Gayon din sa sinasakop na Golan Heights. Ilang buwan na rin itong tumatanggap ng mga nasugatan mula sa mga pagtutunggali sa borders, kasama ang mga batang nadamay sa madugong atake sa Majda al-Shams noong Hulyo. Quote-unquote, kapag may labanan sa lupa, kadalasan mas maraming nasusugatan at sa kasamang palad, nasasawi. Sana ay hindi ito mangyari pero kailangan namin maging handa anumang oras. Dagdag ni Zarqa, na isang reservist ng Israel Defense Forces o IDF at dating komandante ng IDF Medical Services Center. Nagsagawa ng ground operation ang IDF laban sa Hezbollah, isang militanteng grupong sinusuportahan ng Iran sa Timog Lebanon noong nakaraang linggo. Bagamat sinabi ng mga commander ng operasyon na limitado ang aksyon sa lawak at tagal, ipinapahiwatig ng mga pangyayari na maaari silang naghahanda para sa mas malaking digmaan. Samantala, naglabas ng pahayag ang Israel Defense Forces o IDF na kasalukuyan ng nakikipaglaban ang 4 na dibisyon ng kanilang mga unit sa Timog Lebanon. Bagamat hindi isinasa publiko ang eksaktong bilang ng mga tropa, tinatayang ang bawat dibisyon ay binubuo ng humigit kumulang 10,000 hanggang 20,000 sundalo. Pinalawig din ng Israel ang mga kautusan ng evacuation na umabot na sa halos ika-4 na bahagi ng teritoryo ng Lebanon. Ayon sa United Nations, mahigit 1.2 milyon ng mga tao ang nawalan ng tirahan dahil sa patuloy na labanan. Ayon kay Daniel Sobelman, isang eksperto sa pandaigdigang seguridad mula sa Hebrew University of Jerusalem, sinadya ng IDF na maging hindi tiyak ang kanilang mga pahayag ukol sa lawak ng operasyong militar. Quote-unquote, noong una, sinabi ng Israel na ang layunin ay sirain lamang ang mga infrastruktura ng Hezbollah na nasa kabilang panig ng bakod. Sabi ni Sobelman. Quote-unquote, ngunit alam nating lahat na ang infrastrukturang ito ay hindi lamang limitado sa ilang daang metro o kilometro kundi umaabot hanggang sa Beirut, Hilagang Lebanon at Bekaa Valley. Kung gusto talagang linisin ng Israel ang buong lugar, magiging isang pangmatagalang operasyon ito. Dagdag pa niya. Samantala, patuloy ang pagkilos ng mga tao sa gitna ng guho ng mga gusali matapos ang pambobomba ng Israel sa Boy Ridge Refuge Camp sa Gaza Strip noong nakarang gabi. Ayon sa mga ulat, mahigit 1,500 mga katao ang nasawi sa Lebanon mula nang maglunsad ng mas pinaigting na kampanya laban sa Hezbollah ang Israel noong Setyembre 16. Batay ito sa tala ng CNN mula sa mga pahayag ng Lebanese Health Ministry. Dahil dito, ilang pandaigdigang organisasyon ang nagpahayag ng pagkondena sa tumitinding labanan. Ayon sa United Nations, habang patuloy ang walang habas na pagpapakawala ng Hezbollah ng mga missile na nagiging sanhi ng paglikas ng libo-libong mga Israeli mula sa kanilang mga tahanan, tumitindi rin ang malawakang airstrikes ng Israel sa Lebanon. Nagbabala ang United Nations na ang tumataas na karahasan ay nagdudulot ng karagdagang kawalang tatag sa rehiyon.
Bagaman mas mababa ang bilang ng mga nasawi sa panig ng Israel at karamihan ay mula sa kanilang mga sundalo, hindi umano ito dapat baliwalain. Ayon kay Zarqa, isang opisyal ng IDF, tumatanggap ng daan-daang mga suwatang sundalo ang mga ospital mula nang magsimula ang ground operation. Mahigit 100 ang dumating sa loob lamang ng unang ilang araw ng laban. Sa nagdaang linggo, parehong inamin ng IDF at Hezbollah na nagkaroon ng matinding bakbakan at cross-border attacks. Ayon sa mga ulat, kahit na napatay na ng Israel ang halos lahat ng leader ng Hezbollah, patuloy pa rin itong nagpapakawala ng mga rocket sa Israel. Ilan sa mga rocket na ito ay na-intercept ng Israel air defense systems, ngunit may ilan ding nakalulusot. Noong Miyerkules, 2 Israeli civilian ang nasawi nang tamaan ng isang rocket ang bayan ng Kiryat Shomnoma, ilang milya lamang mula sa hangganan ng Lebanon. Sa gitna ng lumalalang tensyon, pinapangambahan ng parehong panig ang posibilidad ng isang malawakang ground invasion. Bagamat sa Israel tinatawag itong ikalawang digmaang Lebanon, noong 2006 ito ang ikatlong beses na opisyal na inahayag ng Israel na pumasok sila sa teritoryo ng Lebanon matapos ang mga naunang operasyon noong 1978 at 1982. Ang digmaan noong 2006 ay natapos sa isang stalemate matapos ang 34 na araw kung saan mahigit 1,100 Lebanese at humigit kumulang 170 Israeli, kabilang ang 120 sundalo ang nasawi. Patuloy ang labanan at walang katiyakan kung kailan matatapos ang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig na ito. Sa papel, walang duda na mas malakas ang hukbong sandataan ng Israel kumpara sa mga mandirigma niyang Hezbollah. Ang Israel ay may mas makabagong mga armas, mas malalaking bilang ng tropa, mas maaasahan pagdating sa intelligence at mas makapangyarihang mga kaalyado. Subalit, ayon sa isang sundalong nakapanayam ng CNN, ang mga kalamangan na ito ay tila hindi ganoon kahalaga sa uri ng labanan na nagaganap ngayon sa kabundukan ng Timog Lebanon. Sa gitna kasi ng masalimuot na kaguluhan, inihalin tulad ni Yossi Sobelman, isang eksperto sa security, ang sitwasyon sa nangyari noong 2006, kung saan nagkaroon ng malaking alitan ang Israel at Hezbollah. Ayon kay Sobelman, kahit gaano pa kalakas ang hukbong sandataan ng Israel na may daan-daang air raids at artillery araw-araw, hindi nila nagapi ang Hezbollah. Sa kabila ng pambobomba at mga operasyong militar, nakayanan pa rin ng Hezbollah na magpaputok ng daan-daang rocket patungo sa Israel. Quote-unquote, ito ang pinakamakapangyarihang militar sa gitnang silangan, ngunit hindi sila tuluyang natalo. Naitaguyod ng Hezbollah ang kanilang depensa, sabi ni Sobelman. Matapos ang nasabing labanan noong 2006, inihanda ng Israel ang kanilang puwersa para sa susunod na posibleng alitan. Ipinapalagay ng karamihan na ang susunod na digmaan ay hindi laban sa Hamas, kundi sa Hezbollah. Mahigit 2 dekada ang iginugol ng Israel para paghandaan ng ganitong senaryo. Ipinagmamalaki rin ni Sobelman na malalim ang naging pagtagos ng intelligence ng Israel sa mga operasyon ng Hezbollah. Subalit, hindi nag-iisa ang Israel sa paghahanda para sa digmaan. Ang Hezbollah ay naghahanda rin ng kanilang depensa. Nagtatago sa ilalim ng lupa ang mga mandirigma ng Hezbollah at nag-iisip ng maraming estratehiya pagdating sa depensa. Ito ay ayon kay Sobelman. Quote-unquote, ang inaasahan ay mananalo ang Israel, ngunit sa ganitong uri ng guerrilla warfare, hindi ito ganoon kadali. Dagdag pa ni Sobelman. Ang Hezbollah ay mas pamilyar sa kanilang teritoryo at ang kanilang layunin ay makapinsala ng malaking bilang ng tropa ng IDF. Sa kabila ng mas advanced na teknolohiya at estratehiya ng Israel, patuloy nilang nararanasan ng mabigat na digmaan mula sa Hezbollah sa Southern Lebanon. Ayon sa ulat ng Hezbollah, ilang beses na nilang na-ambush ang mga sundalo ng Israel na nagresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng ilan sa mga ito. Patuloy na umiigting ang sitwasyon sa riyon at ayon sa mga eksperto, hindi pa natutukoy kung paano matatapos ang digmaang ito. Nakakatakot ang mga kasalukuyang pangyayari, ngunit malinaw na parehong handang magkabilang panig na magpatuloy sa laban ng walang katiyakan kung sino ang mananaig.
Simula nang ilunsad ng Israel ang kanilang ground invasion sa Lebanon, nagkaroon na ng mga madugong sagupaan sa pagitan ng puwersa ng Israel at mga militanteng Hezbollah sa mga hangganan o borders. Samantala, nananatiling halos hindi kumikilos ang Lebanese army na tila isang tahimik na tagamasid sa gitna ng digmaan sa sarili nitong bayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ang pambansang hukbo ng Lebanon sa ganitong sitwasyon, kung saan nasa gitna ng digmaan ngunit tila walang kapasidad na lumahok ng buo o makisali. Ang Lebanese Army ay mahalaga para sa mga mamamayan ng Lebanon dahil isa ito sa kakaunting organisasyon na kayang pag-isahin ng iba't ibang grupo ng relihiyon at politika sa bansa. Maraming dating general mula sa hukbong ito ang naging presidente ng Lebanon. Sa kasalukuyan, ang pinuno ng militar na si General Joseph Aoun ay tinitignan bilang isa sa mga malalakas na kandidato para maging susunod na pangulo ng bansa. Gayunpaman, dahil sa lumang mga kagamitan, kawalan ng air defense at pagkalugmok sa 5 taon ng krisis sa ekonomiya, tila hindi handa ang pambansang hukbo ng Lebanon na ipagtanggol ang bansa laban sa pambobomba mula sa himpapawid o isang ground offensive ng isang modernong hukbo tulad ng Israel. Ang Lebanese Army ay nahihirapan pagdating sa kakayahang militar kumpara sa Hezbollah. Meron itong humigit kumulang 80,000 sundalo at 5,000 sa kanila ay nakadeploy sa katimugang bahagi ng bansa. Samantala, ayon sa dating leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah, meron ang kanilang grupo ng higit 100,000 mandirigma at mas moderno ang kanilang mga kagamitang militar dahil sa suporta ng Iran. Simula Oktubre 8, 2023, nagkaroon ng patuloy na labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at mga mandirigma ng Hezbollah. Nagsimulang magpalipad ng mga rocket ang Hezbollah patungo sa borders ng Israel bilang suporta sa Hamas sa Gaza. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng matinding pambobomba mula sa himpapawid at ground invasion ng Israel na kanilang sinasabing layuning itaboy ang Hezbollah palayo sa borders at payagan ng mga mamamayang Israeli na lumikas mula sa hilagang bahagi na makabalik. Sa kabila ng kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon, umataras ang mga sundalo ng Lebanese Army mula sa kanilang mga observation post sa borders at lumipat sila ng mga 5 kilometro pabalik para sa mas ligtas na posisyon. Bagamat wala pang malalaking sagupaan sa pagitan ng mga puwersang Israeli at Lebanese Army, may mga nagaganap na maliliit na labanan. Noong Oktubre 3, isang sundalo mula sa Lebanese Army ang namatay matapos tamaan ng Israeli tank sa lugar ng Bint Jibil. Sumunod dito, 2 sundalo pa ang namatay sa isang airstrike na ginawa ng Israel noong Biyernes sa parehong lugar. Tumugon naman ng Lebanese Army sa parehong insidente sa pamamagitan ng pagpapaputok. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung ano ang plano ng Lebanese Army, kung paano nila haharapin ang mas malalim na paglusob ng mga puwersa ng Israel sa kanilang teritoryo. Ayon sa mga eksperto, kung magpatuloy ang paglusob ng Israel hanggang sa kasalukuyang posisyon ng Lebanese Army, maaaring ipagtanggol ng hukbo ng Lebanon ang kanilang teritoryo, ngunit limitado lamang ang kanilang mga kagamitan at kakayahan. Ipinaliwanag ng dating general ng Lebanese Army, si General Hassan Johnny, ng pangunahing misyon ng kanilang hukbo ay ipagtanggol ang bansa laban sa anumang hukbo na magtatangkang pumasok. Gayunpaman, binigyang diin niya na gagamitin lamang ng Lebanese Army ang mga magagamit nilang kagamitan at hindi sila gagawa ng mga desisyon na labis na mapanganib o magdadala ng sobrang kapahamakan sa kanila. Sa ngayon, mainit ang sitwasyon at ang kinabukasan ng Lebanon ay nakadepende sa kung ano ang magiging hakbang ng Lebanese Army at ng Hezbollah na parehong kasali sa labanan sa borders ng Israel.